Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel, nakakaloka. Ang dami-dami na ng mangganap sa Kim Paulandia, of course. Kasi naman, ang masasabi ko lang, ang bilis-bilis kasi mag-react, mag-conclude, mag-overthink ng ibang Kim Paulandia. To be honest, wala akong inaano pero talaga namang marami talagang ganon. Kaya talaga, Kim Paulandia mismo, nag-aaway-away, may nagtatalakan because of that yung overthinking nga, yung pag-overthink. So anyways, ang daming issue katulad nga lang the Spider-Man, the Electric Spider-Man. Because of that, ang dami na namang nanlalait kay Kim Chiu, tinatawag siya ng kung ano-ano. Ang sasakit ng iba, parang as if naman ang perfect nyo. Pero syempre may mga paandar din, may mga palusot tungkol dyan na sinasabi nga isa siyang game, of course. Online game siya na nilalaro ni Paolo Avellino. So, yun na lang explanation doon. Wala namang masama kung magkamali ang tao. Kung ang daming beses ko nagkakamali, no? Minsan nga may mga words pa akong hindi alam sa edad kong to, no? Meron din mga times na nami-mix ko talaga yung mga character. Pero, hindi ako dapat mahiya because we're all human, di ba? Tao lang tayo at lahat tayo ay may karapatang magkamali. Yun lang naman ang point doon. But anyways, ayan, maraming ang paandar din itong si Kim Chiu naman, di ba? Sa kanyang sa social media, marami ang natutuwa because of that. At syempre, eto, yung mga nahanap na picture si Paolo Avellino kung edited man yan or hindi. So anyways, ayan ang tanong, may Kim Pao ba talaga? Kasi bakit daw may Kyle Echari na nga yun, diba? Ang bata-bata naman ni Kyle Echari, pero kung titignan mo, to be honest, hindi din naman hindi din naman sobrang bata talaga. Tropa-tropahan yan di ba? Tropa si Darren, si Kyle, of course, best si Kim Chiu. Kaya lang dami talaga nagbibigay ng meaning, effort talaga silang bigyan ng kahulugan ang lahat-lahat ng bagay. Kaya naman nagkakagulo. Ako naglulungkot ako for Kim Paulandia pag nakikita ko sila mismo nagsasagutan, nagtatalakan. I don't think tama yung ganun. Kasi dapat, di ba, kaya nga nabuo ang Kim Paulandia because of the unity, because of the camaraderie, because of the iisang goal, ang makitang masaya. Ang makitang masaya si Kim Chiu and Paolo Avellino at syempre maging masaya rin habang nakikitang masaya yung dalawa. Yun lang naman ang goal di ba? Yun lang naman ang dapat iniisip. But the thing is, of course, dahil hindi naman talaga maiiwasan mga sikat na artista kasi itong mga to, kaya bawat kibot talagang parang nagiging national issue. Hindi man national issue, pero nagiging malaking, talagang big deal. So, kaya nagchat-chats, nag-trending sa X, sa social media, nagiging topic of conversation, hot topic. So, yun nga. So, para sa mga nagtatanong tungkol sa Kim Paulandia, alam nyo, kayo lang naman nag-iisip ng ganyan. Yung nagdudura pa kayo. Obvious naman, di ba? Nagbibigay na nga ng nagbibigay na nga ng kung ano-anong ayuda ang dalawa. Pero bakit kailangan pang pag-isipan? Because of that, yung mga shoutout, yung kulitan na mag-best ni Darren Espanto at Kim Chiu, binibigyan ng masyadong kahulugan to the point na pati si Darren kailangan na mag-explain, di ba? Because yung mga malisyosang pag-iisip din ng iba. So, ang mahalaga naman dito, marami pa rin namang team panatag, di ba? Yung mga ganyan na hindi nagbibigay ng mali siya, hindi nag-iisip ng kung ano-ano, ng masama, na ang iniisip lang talaga nila ay yung kaligayahan. Kasi katulad niyan, kaya nag-trending yan yung may Paolo, nag-trending yung ganito kasi may mga nag-react agad. May yun nga, sinasabi ko, overthinking. Di ba, yung mga overthinker, kaya sinusopla sila ng mga mismong kasama nila, no? Nakakalungkot yung ganito, yung makikita mong kayo-kayo, Kim Paulandia ang nag-aaway. Instead na magkakasundo kayo sa iisang goal nyo, nagkailangan yung magganyan, di ba? So, sana tapusin yung mga ganyan, hindi magandang yan, hindi magandang pangitain sa isang grupo yung mismong kayo mismo ay nagkakagulo. Mas mahalaga mag-focus talaga kayo sa kung ano yung binibigay ng Kim Pao sa inyo. Ganito na lang, always balikan ang mga moment na nakangiti kayo pag nakikita nyo silang dalawa. Laging babalikan ang mga panahon na ang saya-saya pag nakikita nyong, for example, magkasama nga hindi lang dito, kundi sa abroad. Yung mga ganyan para hindi naman kayo para hindi masyadong kalat na kalat sa ex kasi feeling ko
ang dami rin eh. To be honest, may mga toxic din talaga na Kim Pao na nag-idolize sa Kim Pao eh. Talagang bawat kibot, binibigyan nila ng kung ano, nung double meaning, makahanap lang ng butas, diba? Yung mga ganyan. Tas to the point na i-compare pa nila sa ibang love team. Like for example, si Daniel Padilla and si Kyle Estrada o mga magkakarelasyon, laging kino-compare. Gusto nila si Paolo Avellino, parang Daniel din. Magkakaiba ng personality, tsaka hello naman, syempre. Alam naman natin si Paolo at si Kim ay mature na. Hindi na maitetanggi yan. Ilang years na lang papunta na sila sa 40 years old. Iba na sila mag-isip, di ba? Very settled na sila sa mga bagay-bagay. So, wag nang masyadong palakihin pa yung mga ganyang eksena. May mga bagay, may mga nakakaloka lang na hindi naman dapat nagiging topic, pero nagiging topic. Ako naniniwala ako, pagtanggol si Kim dun sa Spider-Man kasi walang taong perfect. At saka yun nga, kung may pinagbasihan naman yung pagkakaalam niya doon, yun, di ba? So, pero yung pagdating sa dahil kay Kyle at Chari at magduda agad ang iba dyan na may Kim Pao ba talaga, eh yun talagang may something na kayo sa utak, di ba? At hindi na maganda yon. Again, ang payo ko lang, advice ko lang, always balikan ang mga moment na nakikita nyo yung dalawa na nagpapakilig. Ang sarap-sarap ng mga sitwasyon nyo noon na nag-iisip kayo, especially yung mga nasa Paris kayo, katulad ng mga video na yan, nung nakikita nyo, naghihintay kayo ng mga ayuda at pag naglabas, yun na, kilig-kilig na kilig. At syempre, laging babalikan yung mga video ng dalawa sa shows nila dahil doon mo makikita talaga na hindi mga rehearse ang mga chika nila on stage. Talagang alam mo na kung ano yung sinasabi nila, yun ang galing sa puso nila. So, yun lang muna for now. Walang lang masyadong paandar, wala masyadong ayuda ngayon. Kaya ayan, marami na naman nag-overthinking. Again, itigil ang pagiging overthinker. Hindi makakatulong yan sa inyong kalusugan at nakakasira ng mental health. Okay,